Ito ang pangarap ng maraming Pilipino tuwing Pasko, ang magka-snow sa Pilipinas. White Christmas. Ang pantasyang ito, isinakatuparan ni Nika sa kanyang cake collection. Dati-rati ang cake para lang sa birthday. Ngayon, for all occasions na. Lalo pa, Pasko. Kailangan matamis. Meron siyang snow globe cake kung saan present si Santa Claus. May snow globe at para sa snow effect, binubudburan niya ito ng confectioner's sugar. Naisipan ko siya kasi halos lahat ng batang Pilipino talaga parang pangarap nila magkaroon ng White Christmas. Makita man lang nila yung cake, maranasan nila yung snow, kahit man lang sa mesa nila. Mapapa-ho-ho-ho ka rin daw sa kanyang strawberry Santa cake. Meron itong Christmas trees, red ribbons, at strawberry puree sa gitna. Mering-meri rin ang Christmas pag nakita ang kanyang Christmas garland cake. Meron din siyang Christmas treats cake na bukod sa mga Christmas tree, meron ding disenyong candy cane at snowman. At para kumpleto ang Pasko, may paregalo pa, mga Christmas cube cake. Para sa snow globe cake, pinaghalo muna ang dry at wet ingredients. Isinalin sa baking pan. Ngayon, ibibake na natin ang chocolate cake for 40 minutes. Sunod naman niyang kinarir ang paggawa ng icing. Maliban sa mismong snow globe, ang kanyang cake toppers katulad ni Santa Claus, snowman at mga Christmas tree, lahat pwedeng kainin. Malinamnam siya, tsaka sigsik. Hindi nakakaumay. Construction Engineering Management ang natapos ni Nika. Malayo talaga siya kasi yung minimix ko dito, flour, dun sa construction talagang semento. Pero ang hobby raw talaga niya, pagbe-bake. May mga category kami bawat holiday, so naglalabas kami ng different designs. Mahigit 1 taon pa lang ang negosyo niya. Pero Biglang lumaki yung business ko. Kasi mag-isa ko lang as in, pinaikot ko yung pera ko. Proud na proud ako kasi kaya ko nang tulungan yung parents ko. dito naman sa Mandaue City sa Cebu, umaalingasaw ang durian. Courtesy of Catherine, ang binansagang Durian Queen sa Queen City of the South. Natatawa ako kasi tinatawag nila ako Durian Queen dito sa Cebu. Hindi naman ako kumakain ng durian. Si Catherine kasi ang utak sa likod ng famous Durianica o yung cake na ang gilid parang balat ng durian. Ang ibabaw naman, dilaw na parang laman at buto ng, syempre, durian. Pero icing lang pala ang mga ito. Ang cake mixture, hinaluan niya ng durian meat fresh from Davao. So you can really taste the durian in every bite. Talagang sinunod ko yung durian fruit, pati yung kulay, pati yung buto, pati yung tinik-tinik na mga icing. We don't use sugar anymore sa icing namin kasi matamis na yung durian. Yung tamis niya, galing talaga sa prutas. Grabe ang bango po niya, as in, nalalasan niyo talaga yung durian. Yung asawa ko, talagang mahilig kumain ng durian. Naisip ko, magtira ka nga ng konting meat ng durian, bala kong gumawa ng cake. Parang gusto ko lang gumawa nun for him. Natsyempohan lang nang may bisita kami. They took a picture and they took a video and they posted on Facebook. Hanggang naging viral yung pictures about the durian cake. Marami ako pinagdaanan na sakit. Masaklap na hiwalay namin ng asawa ko kasi same year din nasara yung business, yung restaurant and coffee shop. For a while, na-depress ako hanggang pumasok sa isip ko, anong meron ako sa kamay ko ngayon na akin, na hindi makukuha ng mga tao? Naisip ko si durian. Masasabi ko parang blessing in disguise na rin. Yung durian, they call it stinky but also yummy. Kung ano man yung nakikita sa labas na masakit, hindi mo alam kung anong magandang may dudulot sa loob. Ang mga masaklap na karanasan ni Catherine sa mga matatamis na cake na lang niya, ibinubuhos. Sinasarapan. Ang all
all-time favorite namang original Filipino cake na bibingka. Ginawa ni Sydney na bibingka cheesecake. Sa ibabaw, lalagyan natin ng salted egg slices. Tsaka natin lalagay sa oven. After 45 minutes, tatanggalin natin sa oven. Tapos i-cool down natin. Then ilalagay sa ref. Cheesecake is like American, bibingka is Filipino. Pinagsama ko sila para magkaroon ng new product. Hindi masyado matamis, very nakakaiba. Pero paano nga ba niya naisip ang bibingka cheesecake? Diba, simbang gabi, doon naglalabas yung mga nagtitinda ng bibingka. Malapit kami sa church, so madali yung access namin with the bibingka. Part siya as a tradition sa family namin. Bibingka is part of the Filipino culture. Ito yung kinakain natin tuwing Burr months or tuwing Christmas. Naniniwala sila ng pagkain ng cake na matamis ay yung tinatawag din na pagkakaroon ng magandang samahan sa tahanan, nagdudulot ng ngiti sa ating mga labi. Sinubok man ng pait sa buhay, pipiliin pa ring bumangon para makamit ang matamis na tagumpay. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.